dreamers na ano, yung I love that ano na gusto niyang mabago ang buhay, kaso ang story ay andoon pa. Hindi ko sabihing mali ang story, but ano, yung state niya kasi staying on that story of kahapon hanggang ngayon. But kung ano yung buhay mo ngayon, it's the result of kahapon at hanggang kahapon na ginagawa hanggang today. Pero if we really want to change or tomorrow, we have to start today para mabago na yan. So inspire those people na gustong mabago, paano sila mag-take action? I mean, paano nila mabago, makuha yung pagbabago na pinapangarap nila. Yes. So, ayan. Maraming salamat po, Coach. Naintindihan mo po, kugihan? Hindi po masyado, Coach. Pero may idea lang. Kami din. Opo. So, ayan, sa mga kapwa po namin mga OFW dyan, kapwa namin mga imigrante na nandito sa Nihon, na nandyan na yung mga trigger sa mga buhay, sa puso, na gustong mabago yung buhay, na alam naman natin na ang pinunta po talaga natin dito sa ibang bansa is para mabigyan natin yung ating mga pamilya ng magandang buhay or ng quality life po talaga na deserve nila. Of course, deserve din natin kasi tayo yung mga breadwinners na nandito, tayo yung nagpapakahirap, nagtitiis na malayo sa ating mga family, nagtitiis sa malamig, nagtitiis sa sobrang init. Di po ba? Kung nandyan na yung fire sa puso nyo or nandyan na yung kaisipan sa isip nyo na gusto nyo mabago yung buhay nyo, take action para sa inyong mga pangarap kasi yan po, yung exactly yan po yung pinagdaanan ko. Of course, ang pinagdaanan ni Coach, dumaan kami sa mga trigger points ng buhay namin na gusto namin ng pagbabago kasi yung ginagawa namin is hindi naman deserve doon sa nakukuha natin, hindi po ba? Hindi naman sa hindi deserve, pero we can do more kasi hindi po ba, Coach? Maybe ito, kung napapanood nyo itong live na ito or kung sino man po sa amin ang napapanood ninyo, maybe ito na po yung time na siguro pinaparealize ng pagkakataon ng Panginoon siguro, kasi sabi ko kanina, venturing this business, si Coach Lynette po yung ginamit ng Panginoon na instrumento kung bakit nandito ako. Iyan po ay sa atin nga po manggagaling ang pagbabago. Kahit na magtanong kayo ng kahit paulit-ulit, kung hindi nyo bibigyan ng kasakatuparan or hindi kayo magte-take action doon sa mga pangarap ninyo, wala pong mangyayari. So, encouraging everyone na nasa digital era na tayo, gamitin po natin yung ating mga resources na available dyan kasi lahat po kami nag-start dito na yung available resources lang po talaga ang meron sa amin. Ako nga po naalala ko nga yung gamit ko pag-start ng phone is yung aking mobile phone talaga na hindi ko talaga siya sabi ko nga po before, kung hindi ko siya papalitan hanggat hindi siya magge-generate ng income sa akin, kasi sayang lang naman po, hindi po ba? So ayun, nandito na ako sa business, of course, kailangan natin ito kasi ito sa atin ito sa mga tools na gagamitin natin. So doon po ako nag-change ng phone ko. Pero hindi naman po kailangan i-change ng phone natin every now and then. Kailangan po talaga natin may tools lang. So gamitin natin yung mga tools natin na nandyan na po sa bahay na hindi lang kumakain ng mga kaperahan natin dahil monthly natin sila binabayaran. And then, naalala ko tuloy yung Coach, yung bubble air. Sabi nga po kasi nila, ayun po, yung bubble era daw po kasi, yun yung panahon na yung Nihon daw is grabe yung economy, yung taas-taas daw ng palitan. Di po ba? So, nasa digital era na tayo, and reality hits us na ang palitan ng pera ay sobrang baba. Kaya kung single source of income lang ang paiiralin natin or pagaganahin natin, kulang po talaga. Talagang yung tipid na kung sa tipid, pero kulang pa rin po talaga. Kahit mga lokal na dito sa Nihon, nagrereklamo na sila sa taas ng bilihin. So, kailangan po talaga may gawin tayo into something na makakapag-generate ng other source of income. Kasi kung ako, kagaya ko, ayoko na mag-arubaito ng physical din po kasi hindi nakakayanin ng katawan ko po. So, ayan. Ayan na po yung aking na-realize na talagang
exactly, next month po kasi coach, mag-iisang dekada na kami ng anak ko dito sa So yun po yung realization ko na ayoko nang dumating doon sa panahon na yung dekada na yung dumadaan, pero tapos hearing those pain ng mga inquiries po talaga coach, na talagang alam mo po yun, yung kasagsagan ng bubble era, yung sabi nga nila sila yung nagtamasa noon, pero ngayon bumaliktad yung Jedi, parang di ba, syempre, nagkakaedad na rin sila. Ngayon nila naisipan magkaroon ng business, hindi po ba? So, hindi naman too late for them, pero sa mga kagaya natin na mga may kakayahan naman, of course, this business is not for everyone naman po talaga, hindi po ba? Kasi alam naman natin na meron talagang certain people na para dito sa business nito. Pero lahat naman, in any different walk of life naman, nandito sa business, di ba? May mga professionals tayo dito talaga. And meron din mo po talaga hindi natapos ng pag-aaral. So yan, this business is masasabi kong lahat ng gustong ng mabago ang buhay at nandoon yung apoy sa puso na magkaroon ng magandang buhay or magkaroon ng legacy para kagaya sa akin, ang main point ko talaga dito is for my anak ne. So ayan po coach, yun lang po yung maaano ko sa kanila na kung may ano po yun dyan sa puso nyo, may hints na kayo dyan, grab nyo yung opportunity kasi ang opportunity, sabi nga nila, it doesn't comes ng paulit-ulit ne, kasi meron tayong meron tayong certain things na para sa atin talaga. Kung na-feel mo sa puso mo na ikaw na nanonood netong live na to na para sa iyo ito, just reach out lang and then take the action po ne. So, thank you coach. Alam ko po marami pa po kayo maidadagdag. Wala na akong idadagdag eh. So, thank you so much po. Ramdam ko nga yun, hindi naman ako dumaan sa bubble na sinasabi nila, pero ang dami kong mga kaibigan ng mga Hapon tell story, at saka iilang Pinay, kasi wala naman masyado ditong Pinay ng mga nakasalamuha ko. Hindi kasi ako friendly na hindi ako masyado malabas na tao kasi. So, mostly mga Hapon, kaya naisip ko nga, dumaan ako sa 55 na palitan. Ngayon, ilang taon lang ako dito, 1 decade and a half, di ba? Pero bumagsak siya ng ganito. Di ba? Mga 30, 37. Pasalamat. Tuwang-tuwa na ako pag nag-38 yan. Di ba? Dagdagan pa yan ng 1 dekada and a half. Ano na lang ang yan kaya? Di ba? Dakara. At saka yung ano pa natin, yung nengkin pa, di ba? Ano pa mangyayari? Kaya, nung nakita ko to, sabi ko, exactly kasi, before ko nangarap ng business, workaholic ako, into elevation lang talaga. Tapos, syempre, nag-aaral ako ng about sa Japan, sa mga Hokkien, mga ano. Tapos, nalaman ko na, yung Hokkien pala, ano daw, yung niliit na pagdating ng araw. So, you cannot rely na talaga ngayon pa nga lang na mga tanggap ng Hokkien. They cannot rely alone from that nets para sa seikatsu. Paano na lang sa Jiday natin, di ba? Yes po. Di ba? E di nung nakita ko ang business plan nito, yung business plan, sabi ko, oh my God! Sabi pa nga, sino yung nagsabi na bulag na lang talaga hindi makakita ng potential? Yes. Kasi andyan na lahat eh. Financial freedom, total transformation ng sarili mo, and then mission. Andyan na lahat ba? Wala ka nang hahanapin pang iba. Yes. Siya na talaga ang partner mo. Kaya sabi ko, papakasalan ko tong business na to. Papakasalan ko to. At wala talagang makakapagpahiwalay na sa akin itong business na to. At ito din yung kaya dahil sa tiwalang iyon, buong-buo siya. And then, kaya dinala talaga ako sa business. Nagganon talaga yung business within 2 years. So, kaya praise God for that. Kaya, kung kayo, ito pa, isa pang mag-inspire tayo, meron mga tao kasi na meron ng pangkapital, meron ng pangsimula sa business, pero natatakot baka kasi daw hindi mag-click. Opo. Baka daw hindi mag-click. Dito naman sasabihin ko, baka hindi lang isang tao kasi yun. Ang business po, mag-click yan kung mag-click ka. Yes. Tayo po yung mag-click. Paano nga ba tayo, Sis Mase, in a very short, paano mag-click ang business owner para mag-click ang business? Kasi tayo ang susi eh. Just make it short.
Of course, by growing ourselves po, Coach, ne? Kasi pagka hindi natin napag-grow yung sarili natin, how can we grow the business, hindi po ba? Kasi hindi natin mai-explain yun eh, kung hindi natin sa inaral, hindi po ba? Kaya kailangan talaga, ang foundation ng business is tayo mismo. Pag nag-grow na si sarili natin, just like all Coach na sinasabi mo po lagi na pag nag-grow na si sarili, mag-unti-unti nang mag-grow talaga si bangko. Which is totoo naman po, Coach, ne? Na lahat naman po talaga ng kahit sinong successful people na pagtanungin natin kung sino yung nag-grow na una is yung sarili nila, di po ba? Kasi nga, sabi mo nga po kanina, yung kaya mong mag-create ng millions of millions kung ikaw sa sarili mo is alam mo na kung paano ulit-ulitin yun eh. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na kung ano yung formula ng magiging successful. Yung pattern po mismo, ne? Ayun po. So, ayan. Thank you, Coach, kasi lagi ka nandyan nakagabay sa amin po. Thank you po sa absorption too. Thank you for being a student too. And of course, a teacher, ne? Kasi we cannot be, yung hindi ka talaga maging totally student. Walang absorption na totally pag hindi mo yan shinare. Opo, Diba? ne? So, Opo. thank you for inspiring also co-dreamers, ne? So yun. Ang daming gusto sabihin, no? Hindi kakasyahin yung oras. Magbasa nga muna ako dito. Thank you so much, Miss Mase, for that, ne?